bagyo ako. Ayan, hello! Magandang gabi. At maganda rin ako sa gabi, charot. Ayan, hello everyone. Kung kinangin naman tayo, huwag kang magkukomento dito. Tumahay ka dyan kung gusto mong tumahay, ha. Ang ina mo, bahol. Busa mo nga ito. Ay, walang laman. Ayan, hello everyone. Hi, madam. Hello, Jershel Lantaco. Ayan, shoutout sa inyo, mga inutil. Shoutout sa inyo. Kayo talaga, ito mga ikainuts ko, bakit kayo ganyan? Bakit niyo ako inaano? Hindi ko naman kayo inaano, ha. O, diba? Shoutout sa iyo, Patrick Jorel Alhambra Herrera. Shoutout sa iyo. Ayan, shoutout sa iyo, and I love you too, Angela B. Goyena. Goyena, shoutout sa iyo, kiningina mo, gonggong. Ayan, medyo seryoso tayo for today kasi ang dami niyong binabatong message, comment, na medyo nakaka-stress sa akin. Alam niyo, pero hindi naman super stress, ha. Siyempre, mahal ko kayo, so gusto ko lang din marinig yung panig ni Inuts. Kasi yung ano nyo, Inuts, sumagot ka, wag ka mang-deadma. Inuts, bakit di mo yung sinipot si Ate Ethel? Inuts, marami. Sasagutin natin lahat ng question nyo. Dahil nga sabi ko, ay nako, kaya magigigil ako sa inyo. Kung hindi ko lang kayo mahal, wala ako dito ngayon. Palibhasa, syempre, mahal ko kayo at naghihintay kayo ng komento ni Inuts, kaya nandito ako. And of course, bago tayo magsimula mga Inutil, masayang-masaya ako kasi nagkapatawaran na ang aking boss na si Sir Wilbert Tolentino at saka si Ate Ethel Buba. Para itong pagla-live ko, hindi para dumagdag sa mga problema, nag-live ako para laman sa mga sumusuporta sa akin. Dahil alam ko naghihintay kayo ng sagot ni Inutil. O diba? Alam niyo naman ako, nag-iisip muna ako bago ako magkomento. Nag-iisip ako bago ako magsalita. Kasi nga ayoko rin magbitaw ng salita na, alam mo yon na ikadudumi ko rin, nakaiyaano ko. Si Inutil may utak. Okay? May utak si Inutil. Ayan, hello, 57.5, 58,800 viewers. Ayan, happy ako. Katulad na sinabi ko, happy ako. Nagkapatawaran na ang aking manager na si Sir Wilbert Tolentino at si Ate Ethel Buba. Ito para lang sa akin to, ha. Para sa mga sumusuporta sa akin na naman nagku-question, bakit ko raw hindi sinipot si Ate Ethel Buba. For the first place, mga inutil, alam nyo na wala akong alam sa mga ganito. Huwag nyo akong batuhin. Sasabihin nyo, alam nyo, doon ako doon ako na, bakit naman inuts? Porket nakilala ka na, hindi mo na sila sinipot. Hindi ganun kadali. Mga inutil, subukan yung pumuwesto sa pwesto ko ngayon. 'Di ba? Kasi nga ika nga mga inutil, alam nyo yon, ika nga, syempre, bago pa lang ako rito. Bago pa lang ako dito sa larangan ng ng vlogging industriya ng mga pisa, itong ngayon na nandito ako. So ngayon, syempre, yung nangyari kasi yun, ito ipapaliwanag ko lang. That time, nagla-live ako, diba? Nakita nyo naman yun, nagla-live ako. Nagla-live ako that time. And then, nagulat na lang ako kasi, biglang kumalampag yung pinto. Nagulat na lang, ano ba yan? Alam mo yun, kahit seryoso kami, isang gunggong talaga rito na. May admin. Doon ka manood sa kabila, tatadyakan kita lan. Alam mo yun nga, kasi syempre mga inutil para sa akin may iniingatan kasi kung management. Kasi nakalagay sa kontrata namin ni Sir Wilbert yun na hindi ako pwede basta-basta mag-ano. At kailangan dumaan lahat sa kanya. Sa mga nag-ano dyan na sinasabi na dapat sumilip ka man lang o ano. Hindi sila binastos. Unang-una sinabi, sandali. Kasi naka-live ako. Siguro mapapanood nyo sa previous live ko. Nakaraan na nag-ano kami. Inuman ba yun, no? Nagiinuman tayo nun, ano? Mapapanood nyo yun. Nagulat ako, bigla akong huminto. Alam nyo yun, yung nangyari. Nagkaroon ng kalabugan dito sa pinto namin. So, hindi nabigla ang tao namin dito, especially si Ronnie nakasama ko kasi siya yung pinagbilinan. So ako hindi ako suplada, wala akong ano, ginalang ko lang talaga yung management na naghahawak sa akin. Walang masama sa ginawa ko at hindi rin ako hindi ako salbahing tao. Alam niyo yan, hindi ako salbahing tao. That time, nabigla lang din ako kasi nga, nung nakaraan kasi, nung unang-unang punta nila Ate Ethel Buba, nila Donita, biglaan yun. Biglaan yun, mga inutil, ang init ng pagtanggap ko sa kanila. Dahil syempre, na-overwhelm ako eh.
Alam mo yun, ako yung pinuntahan ng tao. Kumbaga nakikita mo lang sa TV, ngayon pinuntahan ka, binili nila yung damit ko. Pero wala akong idea sa mga vlogging, alam nyo yan. Wala akong idea sa mga vlogging. Wala akong idea. Binili nila yung damit ko just to clear lang ha. Ano ba yun? Ang hirap pala mag-English. Pero lilinawin ko lang, yung binilan nila sa akin is worth, tama si Sir Wilbert, is worth 21,000 actually, 20,400 yon. And then sabi ko, ayoko na talagang pabayaran. Ayoko nang pabayaran sa kanila dahil kumbaga parang karangalan sa akin puntahan ng artista, ng mga celebrity. Kumbaga karangalan kay Inuts yun. So ayoko talagang pabayaran na sa kanila, pero si Donita at si Ate Ethel is nagpumilit. Sabi ko, nagkatawaran na lang. Ayun ang totoo, nagkatawaran na lang, kaya binigyan nila ako ng 15,000. Malaking tulong na rin kay Inuts yun. Kumbaga pambili ni rin ng gamot at diaper ni nanay para sa akin yun. Pero hindi ko alam na etong magiging issue pala itong, alam mo yun, yung, kasi that time kasi, mga Inut, wala naman talaga akong alam kung Diyos ko, kahit sino nga pwede pumunta sa akin, hindi rin nagbabawal si Sir Wilbert na makapagkulab ako kahit sa mga sinong vlogger. Pero kailangan dumaan sa kanya, courtesy call man lang. O, alam niyo yun, kasi mga Inuts, alam niyo naman na nandito na tayo sa nandito na tayo sa industriya. So may ginagalang akong management. Napakaganda ng pagkakahawak sa akin ni Sir Wilbert. At guess what? Sa loob ng 8 days naming pagsasama ni Sir Wilbert, may naka-close deal kami na worth 5 million para sa akin. Milyon ang ginagastos sa akin ni Sir Wilbert, wala pa siya napapakinabangan. Alam nyo yun? Kaya wag nyo siyang i-bash. Napakabait ni Sir Will. Hindi niya ako, take advantage ba ang tawag doon? Hindi siya nagte-take advantage. Siya pa nga ang sumasagot para sa akin. Kaya sana, itong live ko na to, ito na yung final. Okay, ito na yung final. Doon naman sa mga sinasabi na, doon ako na kasi syempre parang medyo masakit sa loob namin na, kasi yung mga, actually, sa mga komento ng ibang tao, bakit ganyan si Inuts? Doon ako na nagbago ka na, ang taas na naman tingin mo sarili mo, artista na, dinedma mo pa. Sana kayo yung nasa sitwasyon ko, kasi hindi ganun kadali. Ika ko nga, hindi ganun kadali. Unang-una kasi, meron tayong pinirmahan na kontrata. So, ayokong magkaroon uli ng another problema. Alam niyo yon, kaya lahat ng sinasabi sa akin is sumusunod lang po si Inutil. Wala akong intensyon manakit ng kapwa ko. Number one, yung wala akong intensyon. Pero meron akong pinoprotektahan. Pinoprotektahan ko yung sarili ko, pamilya ko, at saka yung taong tumutulong sa akin. Sana maintindihan nyo yun. Pero never ako nagbago. Never nagbago si Inutil. Sana after this live, kasi nagkapatawaran, kasi magkaibigan yun magkumari pa, si Ate Ethel at saka si Sir Wilbert. Nagkapatawaran na sila. Pero itong mga komento nyo nga na, kala mo naman Inuts kung sino ka na, si Ethel Buba na yan, tinabla mo pa. Hindi ganun kadali. Di sana, ikaw na lang pumunta rito. Ikaw umupo. Tapos, naku, nanggigigil ako sa inyo Kasi una talaga mga Inutil, yung pagbablog namin na yon, biglaan yon. Walang plano doon. Talagang ilang content yun mga Inutil. Ngayon pa lang ako nagkakaalam. So sana maintindihan nyo kasi meron din akong, syempre si Sir Wilbert, pinoprotektahan niya ako, kailangan ko rin din siyang protektahan. Okay mga Inutil, yung pagpunta nila Ate Ethel dito, yun nga parang wala akong alam doon, kahit yung inuman nga, hindi ko alam na vlog na pala yun Wala akong alam doon mga Inutil. Na meron pala pwedeng maging kaso doon dahil syempre inuman, di ba? Walang hindi ko alam na vlog na rin pala yon. Pati yung pag niya, yung lasing-lasingan is lang yun scripted lang yun, dumaan siya sa na lasing siya. Scripted yun. Wala akong alam doon. Alam niyo naman niya mga Inutil, saksi kayo, nagtitinda lang ako, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong sitwasyon. Pero hindi intensyon ni Inuts na mambastos ng tao, kasi yun ang dating sa akin ng mga komento na lumaki yung ulo ko. Never lalaki ang ulo ko. Sa 2000, gusto ko nga lumaki kasi para tumaba ako dahil umiimpis ako mga Inutil. Alam niyo yun? Ang sakit lang kasi, alam mo ako na nagpapalala dito.
Yung mga taong mahilig magkomento na wala naman sa mismong nangyayari, wala naman doon. Huwag kayong ganun, stop na ng mga bad comments sa magkabilang side. Kasi unang-una, dumidepensa lang kasi kayo sa mga taong nagkokomento. Pero ang totoo mga inots, tigilan nyo yan, hindi nakaka-healthy yan. Dapat maging masaya na lang tayo eh. Maging masaya na lang tayo. Never akong lumaki ang ulo at never mangyayari yung kay Madam Inuts. Never mangyayari. Alam nyo kung bakit? Kasi iniingatan ko, sarili ko, iniingatan ko mga mahal ko, iniingatan ko yung magiging ano namin ni Sir Wilbert. Kasi si Sir Wilbert napaka-humble niya, napaka-down to earth niya. Lahat para sa akin. Ako na nga ayaw tumanggap. Sa milyong-milyon ginagastos sa akin ni Sir Wilbert, biruin mo yun sa YouTube ko, nilinis niya YouTube ko. Ngayon nag-iingat ako sa pagla-live dahil nga syempre hanggat hindi pa namomonetize yung mga account ko, hindi ako kailangan magbitiw ng mga, alam niyo yun, hindi ako kailangan magbitiw ng mga anong words kasi nga kailangan kong mamonetize yung mga account ko. So kaya nag-iingat ako. So, hindi ko intention na may maksaktan, hindi ko intention na meron palang nagtampo sa akin, hindi ko intention yun. May sinusunod lang po akong management. Lahat ay pwedeng makipag-collab sa akin, lahat. Pero dumaan lang po kayo sa mga tamang proseso, especially of course yung courtesy call, kontakin niyo yung manager ko, may manager po tayo. Lahat ng mga gustong makipag-collab, mga endorsement, pwede po kayo doon. Pwede po kayo magtanong. Okay? Iyan lang po tayo. Happy lang po tayo. Kaila Ate Telbuba, kaila Donita. Alam nyo po yan kung ano yung init ng pagtanggap ko sa inyo. Ganun ko pa rin kayo tatanggapin. Pero this time kasi meron na po tayong management na humahawak sa akin. So ayokong gumawa ng ikasasama ko din. Alam niyo, syempre nagkaroon na tayo ng unang-una pa lang ako nagka-problema na, 'di ba? So ayoko uli gumawa ng isa pang problema dahil wala akong alam dito sa tutusin, wala akong alam dito sa mga nangyayari. Kumbaga syempre, katulad niyan, unti-unti na akong na-educate ng unti-unti na ako nalilinawan, ganyan, ganito, ganyan. Ngayon pa lang ako nagkakaalam. So ngayon syempre, iniingatan ko na magkamali. Sana maintindihan nyo, pero never akong nagbago, never akong nagsuplada. Yung sila Ate Ethel, tinaratos silang, hindi sila binastos ng pamilya ko, hindi sila inano. Kasi that time, nakita nyo, mapapanood nyo yun sa previous live ko, mga inutil, na nakaputi akong damit, na may biglang kumalampag at bigla akong huminto. Ayun yun. Pilit nilang binubuksan yung pinto namin. So, syempre, nagulat lang din ako, at saka syempre may mga tao rin ako dito na sila yung mananagot kay Sir Wilbert. Alam mo yun. Kaya sana wag na kayo magkomento ng mga magpalitan ng mga bad comment, good comment. Wag na. Happy na lang tayo. Pero pasensya na kayo ha. Pasensya na kayo kasi ang inaano nyo nagbago na Doon ako nagagalit kasi hindi ko naman kailangan talaga i-explain yung sarili ko. Pero habang nababasa ko yung mga comment nyo, Inuts, bakit ganyan? Parang ang sarap po ng i-unfollow kasi lumaki na yung ulo mo. Hindi ganon. Meron na tayong management na sinusunod. Hindi na ginagalang ko lang yung mga dokumentong pinirmahan ko. Meron na kaming ni Sir Wilbert. Tsaka napakabait na tao ni Sir Wilbert. Napakabait na tao. Tsaka alam mo sa tutuusin, talagang kami nila Ate Ethel Buba, hindi lang meron nagkaroon lang ng misunderstanding na hindi naman dapat nang palakihin. Alam niyo yon? Yung sa TikTok pa, ayan, tinamaan ako doon. Tinamaan din talaga ako doon kasi syempre ang comment, si Inuts, ganyan na ba si Inuts nag-astang Hindi ganun. Kasi nakaka-hurt talaga. Kasi unang-una, nakita naman nila kung gaano kainit yung pagtanggap ko sa kanila. Nakita nyo yan, naramdaman nyo yan. Sila nga na nagsabi, naramdaman nila yan. Hindi ako nagbago. Never ako nagbago. Meron lang akong pinoprotektahan. Meron lang din akong sinusunod na management. Meron nang nag-aano sa akin. Pero sa mga komento nyo kasi ang sakit. Grabe. Ang laki ng pinagbago mo, Inuts, hindi ka na ganyan, ganito. Kasi po dumadaan na tayo sa tamang proseso. Dumadaan na po tayo sa tamang proseso. Kaya wag niyo sasabihin na nagbago ko, ko. Kumbaga, syempre, mahirap kasi yung ayaw ko nang ma-bypass.
Yung boss ko. Ng ano, ayaw ko nang ma-bypass ng boss ng ano ko, 'di ba? Kasi mahirap mga inutil kahit naman sino, 'di ba? May tao na naghahawak sa akin. So dapat dumaan tayo sa tama. Okay? Pero never ko kayong hihindian. Pagka gusto niyo makipag-collab sa akin, go. Pero dumaan muna tayo kay Sir Wilbert. At saka pag-usapan kung ano yung mga content, yung mga ano, pero go naman si Sir Wilbert. Sana maintindihan nyo rin. Ayan, just yourself, Madam Inots. Yes! Iniingatan lang kasi Notes, mga inutil. Alam nyo naman, di ba? Siyempre, meron na tayong ano, natututo tayo sa pagkakamali. Ngayong pagkakamali na to, di ba? Ngayong pagkakamali na to, nag-iingat ako. Kasi ang feeling ko kasi parang ang ano doon, bakit daw parang nabastos sila, na ano sila, na hindi man daw sila nilabas, ganyan ganito. Hindi totoo yan, kasi nilabas sila ng pamilya ko. Humingi ng pasyensya ang pamilya ko. Mga kapatid ko, pinag-soft drinks pa sila. Pinag-soft drinks sila, kinausap sila ng maayos ni Ronnie. Ayun, hindi sila binaliwala. Humingi ng pasyensya yung mga kapatid ko dahil nagla-live ako noon. At saka kausap ko rin si Dayan, yung ano ko, yung parang secretary ko, ganyan. Kasi syempre nag-iingat kami. Tinatawagan ko lang din si Sir Will noon. At si Sir Will, ang ginawa naman ni Sir Will is nag-direct tawag sa kanila. 'Di ba tama Ronnie? Nag-direct tawag. Dumirect na tawag at nagpaliwanag. Alam niyo 'yun, kaya sana intindihin niyo na lang din mga Inots, never ako nagbago. Dumaan lang tayo sa tamang proseso. Pero happy ako kasi nagkaayos na yung dalawang magkaibigan. Kasi sila ang mas matagal dito eh. Si Sir Wilbert at saka si Laetel matagal na yan. Kumbaga syempre ayoko rin masira yung friendship nila dahil lang sa maliit na hindi pagkakaintindihan, maliit na parinigan. Huwag tayo maging childish ba tawag doon? Matatanda na po tayo. Dapat kung intindihin na lang dahil natin yung side ng mga parehang side. Kasi syempre kayo, mas nakakatanda kayo sa akin. Ako, baguhan pa lang. So ngayon, syempre, natakot ako. Hindi ko kayo nalabas. Dahil kumbaga parang, syempre, nagka-trauma na tayo, 'di ba? So ayokong mangyari uli yun. 'Di ba? Ayokong mangyari uli yun. So kailangan dumaan na tayo sa tama. At saka nagkausap sila bago. And then, nagkausap sila bago bago sila umuwi kasi tinawag agad namin kay Sir Wilbert. So, si Sir Wilbert, dumirekta ng tawag sa kanila. Hindi sila nag-text na pupunta sila dito. Kaya nga nagkaroon ng tulakan sa pinto. Alam niyo yon. So, syempre, umiiwas lang si Inut sa magiging problema. Tsaka natakot ako dahil meron akong pinirmahan, meron kaming closure ni Sir Wilbert. At ito nga pala, tapos na yung first album ko, single album ko, tapos na. At tsaka marami kong project na ginagawa, na na-close din ni Sir Wilbert sa loob ng 8 araw. Kaya siguro kala nyo nagbago si Inots, hindi po. Kasi nga po, meron akong kontrata, meron kaming ginagawang project, meron kaming pinaghahandaan. Kaya marami kayong aabangan. Sa mga photo, sa mga picture, sa mga Kaya po nag-upload kami kasi meron din komento na bakit ka nag-upload ng mga picture, puro picture na lang. Kasi nga po meron kaming pinaghahandaan sa mga gusto magpa-endorse sa amin. Na syempre kailangan presentable yung alangan naman mag-endorse ako ng lasing. 'Di ba? Hindi naman pwede 'yon. Kailangan syempre bongga. 'Di ba? Kaya dapat iwasan niyo na lang yung mga bad comment. Positive na lang tayo mga inutil, kay positive na lang. Ayan, basta ako, nasabi ko na yung side ko. At saka happy ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Happy ako dahil nasa tamang tao ako kay Sir Wilbert. Happy ako kasi hanggang ngayon sinusuportahan niyo ako sa bagong journey ng buhay ko. Maraming salamat. Sana itong live ko, ito na yung last na sa issue lintik na yan. Diba? Pag kami nakita kayo nag-TikTok, mag-TikTok na rin kayo. Alam niyo yun, sabayan nyo na lang. Huwag na kayong mag-komento. Alam mo, nagpapalaki rito yung mga komento, yung mga gunggong. Alam niyo yun, maging happy na lang tayo. At, ayan, ano ba to?
respeto na lang din sa magkabilang side. Respeto na lang, okay? Maraming salamat mga inutil. Hanggang dito na lamang tayo, ha? Hanggang dito na lang. Ayan, mga inutil, tama na ang komento, ha? Stop it na. Maging masaya na lang tayo sa mga buhay natin kasi hindi tayo nakakatulong. Nakaka-perwisyo kayo. Alam niyo yon. Happy ako dahil, ayan, okay na uli silang dalawa, okay na. Kasi magkuparit, kumano rin. Kumbaga, ang sinabi ko lang ngayon sa live ko is yung sa side ko kung bakit ko hindi nalabas sila Ate Ethel. Yun nga, mga inots, nabigla ako sa mga nangyari kasi nga sa kalampagan ng pinto, syempre, parang ambush. Ang alam niyo yun, hindi ko alam kung ambush ba tawag doon. Kasi katulad ng first live nila, gano'n na nang nangyari, biglaan talaga, as in biglaan. So ngayon, syempre, meron na tayong management. Pero hindi naman ako pinagbabawalan ni boss. Lang siya na kailangan dumaan sa kanila. Kaya dadaan lang tayo sa tamang proseso. Pero hindi tayo nagmamataas, hindi rin nagbago si Inutil. Kung napapansin nyo, hindi pa ako nakakapag-live ng dire-diretso dahil nga meron tayo tinatapos na project. Ayan! Para sa inyo yan mga Inutil. Sinasabi ko sa inyo, matutuwa kayo sa lalabas kong album. Ay, sa lalabas kong kanta. Gagawa pa tayo ng music video. Marami kayong aabangan sa akin, maraming pasabog si Inot sa itiyak na ikatutuwaan nyo. At saka makaka-inspire sa inyo para mangyari din sa inyo. Thank you everyone and God bless you. Ayan, stop na ha! Komento na komento, tatadyakan po, kinanginan nyo. Pagtututok-tukan ko kayo. Naliwanagan na kayo ha. Under management na si Inots. Dumadaan lang ako sa tamang proseso. Walang sakitan, walang samaan ng loob. Meron lang tayong ginagalang na tao. Maraming salamat everyone. Have a good night. Have a good day and have a good sex. Ay, sorry. Wala pala ako nun. Ayan, thank you. I love you